Hello Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tingnan natin kung ano mga energies and messages ninyo for this week. Current energy ninyo is Two of Cups. What to embrace? We have the Tower energy. What to avoid? We have the Emperor energy. And so, anong mga accomplishments ninyo? We have the Six of Swords. Ano yung mga blessings, opportunities na possible na mangyari? We have the Six of Pentacles. Ayan. So, we have number 66. Possible obstacle, we have the Ten of Cups. Advice ni Spirit, we have the Two of Pentacles, and we have Death energy. So, maganda. Bottom of the deck, we have Five of Swords, and this is the theme for the week. So, Five of Swords, feeling ko internal conflict ito. No? This is internal conflict. Baka meron ditong sitwasyon kayo na maguguluhan. Maybe that could be related to this Tower energy. Kasi yung Tower, change na hindi ninyo gusto. Hindi ninyo kagustuhan. Hindi ninyo to initiative. Hindi ninyo to plinano. Kaya maaaring maguguluhan kayo. Bakit kaya ito nangyayari sa akin? Why me? Why now? Diba? Maaaring mga ganon ang may isip ninyo. Kaya maaaring yun ang magkukos ng internal conflict. No? Na maguguluhan kayo. Hindi ninyo maintindihan bakit nangyayari ito. Diba? So, yung current energy ninyo is Two of Cups, which is partnership, decisions, choices, options. So, baka mayroong mga iba't ibang klaseng opportunity yung dadating dito na kailangan ninyong pag-isipan because you need to make a choice. Pwede rin na this is partnership, no, na pwedeng dumating. This could be partnership in love. Baka mayroong bagong love and romantic relationship na papasukin ng iba sa inyo rito if you're still single. At pwedeng kung meron na kayong relationship, baka nagkaaway kayo recently and now pwedeng kayo magbalikan, magkaayos na, magkausap, mag-reconcile. Or, pwede rin ang iba sa inyo is going to think of leveling up your commitment. Diba? Maaaring mag-iisip na kayo ngayon, magdi-discuss na kayo with your person, ano na yung relationship goals ninyo, saan na papunta ang relasyon ninyo, yung ganon. Pwede rin ang iba sa inyo dito is going to welcome a new friendship. No? Kaya good luck sa'yo. Anong dapat ninyong akapin sa ngayon? We have that Tower. You just need to embrace this talaga. You just need to accept this change. Kasi this is the favor of the universe, no, na ginagawa niya para sa'yo. Kasi kung ano man ang situation dito, matagal na tong dapat na bago. No? But now, divine timing has come na hindi na to pwedeng i-extend pa. 'Di ba? Hindi na to pwedeng magtagal pa na sitwasyon na to. Kaya the universe is going to do the favor for you at babaguhin na ang sitwasyon mo. Kaya biglaan, no? This could be a sudden change. It's going to be a surprise for you. Kaya maaring magulantang ka, magulat ka, 'di ba? Kasi you've never expected this to happen, no? So, this could be in any area of life, pwedeng relationship, family, trabaho, friendship, it could be anything. So, anong dapat mong iwasan sa ngayon? Emperor. Emperor is about stability. Emperor is also about authority. Baka ang iba sa inyo, nasa position of authority. Baka kayo ay isang manager, isang CEO, no? Isang boss. At baka ang iba sa inyo rito, kaya dapat ninyong iwasan yan, na baka tawag dito, ma-overuse ninyo ang inyong kapangyarihan.
You know, baka masobrahan naman, no? Maabuso, no? Baka maabuso ang inyong power. Kaya yun ang dapat ninyong iwasan. Anong mga possible na accomplishment ninyo this week? We have the Six of Swords. Six of Swords is really beautiful energy. This is a new beginning energy. There is travel dito na pwedeng mangyari kasi baka gusto ninyong mag-relocate. Gusto ninyong makita talaga ang pagbabagong buhay ninyo in a different place. Kasi ano ito meron kayong iiwanang sitwasyon. There is a situation dito na maaring hirap na kayong sakyan, hirap na kayong mag-stay pa any longer sa situation na to. At magde-decision kayo ngayon, no? Maaring may isip ninyo na this is the turning point in your life wherein you really need to release yourself from this toxicity na maaring kinabibilangan ninyo. Kaya po pwedeng tatalikuran mo na to. Could be anything. Pwedeng relasyon, career, trabaho, ganon. So, ayan. Ta-travel. No? Pwedeng aalis na kayo sa lugar na yan para totally makalimutan mo na. Or mabilis mong ma-overcome. Mabilis kang mag-heal somewhere else. So, ano yung possible na blessings and opportunities na maaari ninyong ma-achieve? We have the Six of Pentacles, another six. So, before I go on, I would like to say na paki-google po ninyo, i-search po ninyo anong ibig sabihin ng angel number 66 for more guidance po. Marami pang spirit na gusto malaman ninyo, no? Mabasa ninyo that will inspire you or will resonate with you. Six of Pentacles is prosperity energy. So, napakaganda kasi kung meron kayong mga pangangailangan sa ngayon, lalo-lalo na pagdating sa pera. If you have financial needs, sa ngayon, don't worry. Kasi money will come. Ang promise ng Six of Pentacles is whatever it is that you need will be met. Kaya kung pera ang kailangan mo, meron kang mga bayarin, meron kang mga financial obligations, rest assured, no, na money will come. At mababayaran mo yung mga babayaran mo. And possible din na mas marami pa kasi sa kailangan mo ang pwedeng dumating. And that money could also come from various sources, no? Hindi lang iisa ang panggagalingan ng perang iyan. Kaya good luck sa'yo. Ano yung obstacle ninyo? Ten of Cups. Diba? Ten of Cups is happy family. This is domestic bliss. Love, harmony, no? Ang nandiyan dyan sa pamilya. Pero in your case, maaaring ngayon, ito yung magiging problema mo. Ito yung maaaring maging challenge mo. Kasi maaaring mahihirapan ka na i-maintain sa pamilya, sa mga other members of the family, yung harmony with each other, yung pag-iintindihan, you know, baka magkaroon ng conflict dito with another person, with another kapamilya. Kaya maaaring ito yung mahihirapan ka kung papaano mo pa rin maipapakita sa other members of the family na masaya lang kayo, no? Kasi maaaring magkaroon ka dito ng conflict with another family member. So, yun ang pagsisikapan ninyo na sana maiwasan ninyo yun. Diba? At pairalin pa rin yung love, pairalin pa rin yung understanding, diba? Para hindi na masira, hindi na magkalamat ang relationship ninyo. So, yung advice ng spirit sa inyo is Two of Pentacles. Two of Pentacles is about multitasking, imbalance, diba? Meron dito mga imbalances, no? May mga bagay dito, areas of life na maaring na-experience kayo. Kaya ang advice sa inyo dito, no?
Try to bring the balance back in your life. Try to bring the equilibrium back para masaya lang ang lahat. Para ano lang kayo, lagi lang kayong nasa positive energy. Okay? Kasi lahat naman pwedeng pag-usapan, hindi ba? At saka baka ngayon nagmumultitasking kayo ng sobra-sobra. Baka lagi kayong maraming ginagawa. So, if you need to ask for help, then ask for help. Huwag kayong magdalawang isip, no? Na humingi kayo ng tulong. Go for it, okay? Para matulugan kayong makakapagpahinga pa rin kayo paminsan, yung ganun. And that is something that you need to change with the death energy. There is something that you need to change. There is something that you need to end. Kasi hindi na to nagsaserve ng highest good mo. Hindi na to nakakatulong sa'yo. Hindi na to nakakabigay ng positive na vibe sa'yo. Hindi na to nakakabuti na sitwasyon sa'yo. Okay? Kaya you need to, change it. You need to make an adjustment. Okay? Kung ano yan na hindi na nakakatulong, na mapaganda, mapaayos ang buhay ninyo, then release them. So, tignan natin kung ano yung final message ninyo. By the way, saglit na lang ako mag-shuffle ng cards kasi before the reading, during meditation, sinashuffle ko ng lahat yan. So, final message ninyo, we have the Angel Quartz, Angel Aura Quartz. Lighten up. Ayan, lighten up. Huwag mong pasanin ang problema. Diba? Ilagay mo lang yung problema, nagpapabigat ng kalooban mo, nagpapalito sa'yo, nagpapabigat ng iniisip mo. Just put it on the side and lighten up. No? Pagaanin mo yung yung nararamdaman mo. Kasi walang ibang taong gagawa niyan para sa'yo, kundi ikaw lang din. So, be aware of what you are going to think. Be aware of what you are going to do. Alright? Ang makakatulong sa inyong sitwasyon na maging magaan, maging easier para sa'yo. Okay? Thank you for watching, Love and Light. Namaste.